Ibig ko pong sabihin, sa ating kasalukuyang administrasyon, hindi pong lahat ng hindi kaalyado ay kalaban. Hindi po lahat ng hindi kasama ay hindi pwedeng maging katuwang para sa ikabubuti ng sambayanan. Hindi dapat, hindi porket hindi magkapareho ng kulay ay hindi na Pilipino. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan ko sa bayan? Wala akong pagkakasalang alam ko. At yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos, sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Hindi ko po isasama, I will not drag my family dito sa impeachment na ito kung sa kaloob-looban ko may katiting na dahilan na ako'y nagduda sa sarili ko na ako'y may ginawang mali or masama. Hindi ko po itataya ang buong pamilya ko, ang napakabait kong may bahay, ang aking 3 anak, aking 6 na apo, at idamay lahat ng mahal sa aking buhay. Kung ako'y naniniwalang ako'y may kasalanan, hindi na po ako makikipaglaban. Siguro po'y nagbitaw na ako sa tungkulin sa sa simula. Malinis po ang aking konsyensya. At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po, malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian tulad ng pinalalabas sa ibang sektor ng media. Mawalang galang, Mr. Chief Justice. Kami po nag-aantay na sabihin ninyo sa amin ang inyong pakay at sana kung maaari i-address na lang ninyo yung issues dito para sa ganun ay tapusin natin itong kaso na ito. Pero you can proceed, Mr. Chief Justice. Maraming salamat po. Dahil ito pong aking sinasabi ngayon ay pinatutungkol ko, gaya nga ng nasabi ko, hindi lamang dito sa impeachment court, sa kagalang-galang na impeachment court na ito, kundi sa buong sambayan ng Pilipino na pinangakuan ko na ako'y magpapaliwanag. Kaya nandito po ako at nagpapaliwanag. Siguro naman kahit sino sa atin, hindi papayagang masaktan ang ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay kung tayo ay may masamang budhi o may maitim na budhi o may managawang kasalanan na dapat nating ipagsisi. At hindi na siguro nating gagawin ito at harapin ang kalbaryong hinaharap namin. Sapagkat yan po ang pinagdadaanan namin ngayon, kalbaryo po. Hindi po madali ang pinagdaanan namin itong 5 buwan na ito. Nakita naman ninyo ang paninira sa pagkatao namin, sa reputasyon namin, lahat na yata ng kasinungalingan
ay sinabi at lahat ng putik ay tinapon laban sa amin. Sa kabila ng pagbabanta ng kahihiyan at kapahamakan, lumaban po ako. Malakas po ang loob ko na lumaban sapagkat malinis po ang aking konsyensya. Iisa lang po ang paliwanag diyan. Walang katotohanan at pawang kasinungalingan ang pinaparatang sa akin. Meron pa hong isang nagsabi, isang senador na nagsabi na huhubaran daw niya ako sa publiko. Tignan po natin. Napakadali sanang takasan nitong problema at kalbaryong ito. Marami na nga rin na nagsabi sa akin, bakit ka ba lumalaban? You cannot fight Malacanang. Magbitaw ka na lang sa tungkulin. Magiging tahimik na ang buhay mo. Wala nang maghahabol sa iyo. Ang pamilya mo hindi na masasaktan. Titigil ng panggigipit. Titigil na ang black propaganda laban sa iyo. At titigil na ang kasinungalingan. Pero ano naman po ang kahulugan nito? Kung ako ay nagbitaw sa tungkulin, ang nangangahulugan ho nun ay parang umatras ako sa laban at parang nanalo na lang yung kabila na without having to prove anything. Kawawa naman po ako at ang aking pamilya. At hindi po ito ang aking kinasanayan at hindi ito ang tinuro sa amin ng aming magulang. Na ipaglaban pag ikaw ay tama at nasa lugar. Maraming beses na pong pinag-uusapan sa media na umano'y tungkol sa hindi alleged, hindi maipaliwanag naming yaman. At maraming beses na rin po kaming hinusgahan. Ang tanong ko po ito, bakit po ba? Pondo po ba ito ng bayan? Ito po ba ay ninakaw sa kaban ng bayan? Ito po ba ay kinurakot ng punong maestrado? Iisa ho ang sagot diyan. Hindi po. At uulitin ko, hindi po. Lahat po ng aming ari-arian ay pinaghirapan sa malinis na paraan at wala naman pong naisiwalat o naibintang sa akin na ginawa kong katiwalian. Wala po. Lahat po ng aming naipundar ay nanggaling sa pagsisikap, paghihirap ng maraming taon, maraming dekadang pagtatrabaho ng malinis at maayos. Bago po ako nagsilbi sa gobyerno, ako po ay isang matagumpay na abogado na ng maraming taon. Hindi naman po katulad ng pinalalabas ng prosecution na ako'y kung sino lamang patabi-tabi dyan na biglang yumaman nung ako'y pumasok sa gobyerno. At ito po ay sinasabi ko sa inyo, nagkakamali po kayo. Simple po ang aming naging pamumuhay. Hindi po kailanman kami namuhay ng maluho. Lahat po ng nakakakilala sa amin, taong malalapit sa amin, taong mga lumaki kasabay ng aking mga anak, ang makakapagsabi na nakita nila kung anong kasimple ang aming pamumuhay magbuhat nung araw hanggang ngayon.
Nilabag na lahat, tila linabag na ho ang lahat ng batas para hanapan ako ng kasalanan. Bakit nga ba? Pumunta sila sa hukumang ito na walang ebidensya, walang maiakusang katiwalian laban sa akin. Kaya sa pamamagitan ng paglilitis na ito, naghanap sila, binaluktot ang mga batas na dapat ay nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa mamamayan para lang ako ay madiin. They broke all laws to fish evidence against me. They attempted to pin me down via means that undermined our laws and our constitution. Bilang punong maestrado ng bayan, bilang tagapagtanggol ng batas, hindi po ako makapapayag dito at ito ay hindi katanggap-tanggap sa akin. Binaboy nila ang proseso ng saligang batas para yurakan ang aking mga karapatan. Mga batas ng foreign currency deposit, ng AMLA, ang due process sa ilalim ng Constitution at iba pa. Nakababahala po ito, bayan. Hindi lamang dahil sa aking sarili, kundi na rin sa ating demokrasya at sa ating mamamayan. Kung kaya nilang gawin ito sa pinakamataas na mahistrado ng ating gobyerno, di ba nila ito magawa sa ordinaryong mamamayan? Hindi ba nila magawa sa inyo, mga ginoong senador at ginang senador? Hindi ba nila magawa ito kahit na kaninong opisyal na gobyerno? Ang mga akusasyon nila sa akin ay pawang kathang isip lamang. Mga ebidensya na minaniobra, pineke. Walang galang, Mr. Chief Justice. How much more time do you need? Sandali na lang po. Okay. Kasi po, kung pag mamarapati po ninyo, magwalang galang na po sa inyo. Proceed. At higit sa lahat, ginamit po ang puwersa at makinarya ng gobyerno laban sa isang taong walang kalaban-laban sa kanila. Bilang punong maestrado ng Korte Suprema at pinuno ng Hudikatura, labis kong dinaramdam at kinokondena ang pagyurak sa aking karapatan, sa ating mga batas at ang masamang epekto nito sa ating demokrasya. Kaysa ako sa pananagutin ang may kasalanan. Kaysa ako sa hangarin pairalin ang batas. Ngunit ako ang unang lalaban kapag ito ay ginawa ng walang basihan at hindi naaayon sa ating mga batas. Lalaban sa anumang paglalampastangan sa ating saligang batas sa karapatan ng ating mamamayan. Ito lang po ang tanong ko sa bayan at ito rin po ang tanong ko sa prosecution. Ladies and gentlemen of the prosecution, ito lang po ang tanong ko sa inyo. Kung talagang malakas yung inyong kaso na isinampa sa akin, bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya? Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Bakit kailangan mag-black propaganda? Mag-imbento, magsinungaling, at maghukay ng walang hanggan. Bakit kailangan humantong sa madumi, sa masama, at sa mapanakit na paraan? Naway wag na sana pong maulit. Ang nangyari
ang malungkot na kabanatang ito sa ating kasaysayan. At sana'y huwag na muling mangyari sa kanino man ang pang-aapi na metodikal na pagwasak sa mga institusyon, sa simbahan, sa military, sa bureaucracy. Sa aking pananaw po, 30 dahilan kung bakit ako ay sinampahan nitong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang matinding galit ng hasyenderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ano po ba ang karapatan ng Pangulong Aquino na ikagalit sa pamamahagi ng Hacienda Luisita sa magsasaka? Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Mr. President, for the prosecution, please, may I say something? What is the pleasure of the prosecution? This is highly irregular. The Chief Justice is taking advantage of this platform and he's being allowed to speak without the benefit of direct examination. All the issues he has mentioned are irrelevant here. Anyway, Counsel, my understanding is that this Chief Justice is making an opening statement that will be a part of his testimony. You can exercise of your right of cross-examination at the proper time. So let us allow the Chief Justice to finish. Just for the record, Mr. President, just for the record. Yes. There are parties here who are being accused, maligned. I said let the Chief Justice proceed. Yes, Your Honor. Ginoong prosecutor, kausap ko po ang taong bayan. Hayaan naman po ninyo kung kausapin ng taong bayan. Sige po. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan ng Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong piso na kapalit. Pangalawang dahilan, ang kagustuhan ng Pangulong Aquino na kontrolin ang 3 sangay ng gobyerno at sirain pagkapantay-pantay ng executive, ng legislative at ng judiciary. Paggamit ng lakas at kapangyarihan para makuha lamang itong adhikaing layuning ito. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipintong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Gusto po kong sabihin ngayon, nandito na po ako sa punto. Sino po ba si Renato Corona? Si Renato Corona po ay isang simpleng tao na nanggaling sa mahusay na pamilya, simpleng pamilya naman po. Kami po ay naturuan ng family values, disiplina, maging madasalin, tahimik na pamumuhay, pagmamahal sa bayan, Mr. Chief mahusay Justice. na pagkatao. Mr. Chief Justice, under the rules of evidence, good character is not admissible Preliminary. unless impugned. But Preliminary lang po. in the interest of liberality, we will allow you to finish your Thank you very statement. much. Ako ay naturuan na magandang pagkatao ng aking magulang nakapag-aral sa Ateneo, sa Harvard Law School at sa UST. Hindi naman po kami nanggaling ng aking may bahay sa maralitang pamilya.
At hindi naman po ako maralita nung ako'y pumasok sa gobyerno. Ang aking pong asawa at ang aking pamilya, 3 anak at 6 na apo, ay nanggaling naman po sa mahusay na pamilya din. Yung kanyang great-grandfather po, si Jose Maria Basa Sr., ay naging pangalawang presidente ng Katipunan. Yung una po ay si Deodato Arellano at yung Jose Maria Basa Sr. ang pangalawang presidente, at nung pangatlo po ay pinalitan na nilang pangalan, si Andres Bonifacio, tinawag na nilang Supremo. Mr. Chief Justice, may I plead with you to wind up so that we can proceed with the trial. I will give you the how many minutes more do you need, Mr. Chief Justice? Sandali na lang po. Importante po kasing makita ito ng nasambayanan natin, sapagkat 5 buwan na po akong araw-araw 24/7 na siniraan doon sa media sa labas. Mr. Chief Justice, opo. you have the floor unless I'm disauthorized by the members of this court. You may proceed and finish your... Kailangan pong malaman ng sambayanan natin kung sino ako. Kasi dahil doon sa media campaign na naganap ng prosecution doon sa labas itong impeachment court na ito, napakasama po ang tingin sa akin bilang tao, ng maraming tao. At siguro ito na lang po ang kahuli-huli ang pagkakataon na maikorek ko ang impression ng tao tungkol sa akin. Ano po ba ang lifestyle naming pamilya? Ang lifestyle po namin ay napakasimple po namin, napakatipid at hindi mapag-aksaya. Hindi po kami mahilig sa sosyalan, nakatutok sa pamilya. For 40 years po, kami ay nakatira sa parehong bahay na minana ko sa aking magulang. Kailanman the past 40 years, hindi kami nakapagbayad ng upa or amortization sa housing loan. Simpleng buhay at tahanan lamang. Hindi man kami gumagamit ng aircon sapagkat napakadali po namin magkasakit sa lamig. Simpleng pagkain lamang ang kinakain namin sa bahay. At sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay. At yan ang sinasabi kong katotohanan sa inyo. Ganon kasimple po ang aming pamumuhay, na pamisa-misan lamang na may dumadating na naglilinis ng aming bahay o nagpaplantsa ng aming damit. Halos 2 lang po ang pinagkakagastahan namin ng aking may bahay. Yung aming pagkain po at yung ginagastos namin para ipagpaaral, dahil marami po kaming pinag-aaral ng mga kabataan. Maswerte po ako. Maayos naman po ang lagay ng aming mga anak, kaya hindi na nakakabigat sa amin. Maswerte po ako na ang napangasawa ko 42 years ago ay isang babae na napakasimple at napakatipid din. This past more than 40 years na kami mag-asawa, wala po kaming nabiling mamahaling property sa buong buhay namin. Tulad ng magagarang bahay sa exclusibing subdivision o di kaya'y mamahaling kotse o painting. At ito ay hindi ho exaggeration. Sa aking tanda po, the past 45 years since I started working, wala pong lumipas na kahit na 1 buwan na hindi po ako nakapag-save ng bahagi ng aking kinita ng buwan na yun. Kaya hindi naman po nakakapagtaka na marami po kaming naipon. Kaya nakakasakit po ng kalooban
totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years, kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka.